Binigyan din ng Malacanang na kontrolado na ng Armed Forces of the Philippines ang sitwasyon sa Marawi City. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, malabo na maging kuta ng ISIS ang naturang lungsod. Samantala, nakatakda namang magpalabas ng kautusan ang Commission on Higher Education sa state universities and colleges para tanggapin ang mga apektadong college students mula sa Marawi City. May ulat si Rocky Ignacio. Pumalag ang Malacanang sa report na posibleng maging kuta ng ISIS sa Marawi City. Giit ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, hindi nakikita ang ganitong senaryo dahil kontrolado ng AFP ang sitwasyon doon, kasabay ng mga progresibong resulta ng operasyong militar. 16 na gusali sa Marawi ang nabawi na ng tropa ng pamahalaan. Well, at this stage, I suppose we'll have to take the position that it's unlikely for Marawi to become a new hub for IS fighters. The Philippine military has already preempted the Mote Group from establishing a wilayat or province in Marawi. Sinabi na rin ito ni Abella sa panukala ng ilang US senators na dapat na umanong tumulong ang US troops sa operasyong militar sa Marawi City. Paliwanag ni Abella, hindi ito pinahihintulutan alinsunod sa konstitusyon. The role of the US in relation to the ISF is to provide technical assistance as prescribed by the Constitution, and we will abide by that. Samantala, magpapalabas ng abiso ngayong linggo ang Commission on Higher Education o CHED sa mga state universities and colleges na tanggapin ang mga apektadong estudyante sa kaguluhan sa Marawi City mula sa pampubliko at pribadong paaralan. We issued an advisory to the schools that they should accept transferees even with incomplete records. Immediately accept them in light of the problem that we are encountering in Marawi so that the records can come later. Iniulat na rin ni De Vera ang pagpapatupad ng 8.3 billion tuition assistance para sa mahihirap na undergraduate na estudyante sa bansa. Ipatutupad ito sa may 113 state universities and colleges sa bansa. Bukod pa ito sa libreng tuition sa may 8 state universities at colleges para sa mga medical students. Iiral ang return service sa programa para tiyakin na matugunan sa ilalim ng Duterte administration ang kakulangan ng doktor sa mga kanayunan sa halip na agad mag-abroad. There's no debate anymore that we lack doctors in many areas in the country, especially in far-flung areas. That's why this intervention or this program of the Duterte administration is an immediate response to that problem. Para sa Bayan, Rocky Ignacio.